Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, sa mga kayubi ko. Sa Usapang Batas, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon pong araw na to ay ating po pag-uusapan yung tungkol sa imbitasyon ng NBI dito sa dating mga sundalong marino. Allegedly, 18 daw sila pero ayon sa NBI Director, ay 14 lang talaga ang dating marino at yung 4 ay bodyguard driver ng kung sinong politiko. Kanina may isang abogado na si Attorney Topacio na hindi sumang-ayon o hindi sumasang-ayon sa paraan ng pakikipag-usap ng NBI do sa 18 sundalo. O 14 lang pala. Ngayon, alamin po natin kung bakit, ano ang sinasabi ng batas tungkol dito, at ano ang nangyari sa usaping ito hanggang ngayon. So, una, ano po ba talaga ang sinasabi ng batas na kailangan nating alamin pagdating sa mga ganitong klaseng sitwasyon? Una sa lahat, ayon po sa ating saligang batas, ang sino mang sinusuri, ini-interview or iniimbestigahan bilang suspect ay may karapatang kumuha ng abogado. At pero tandaan po natin, no, ang 18 dating marino or 14 lang pala ay posibleng saksi pa lamang. Hindi pa sila suspect. Kaya hindi lahat ng patakaran para sa mga suspect ay directly applicable sa kanilang lahat. Ngayon, may karapatan po yung NBI at Ombudsman na magsagawa ng pagsisiyasat para makapaglatag sila, no, ng kung ano talaga ang katotohanan. Kaya yan inimbita sa opisina nila. Sinabi ng Ombudsman na mas mabuting kausapin sila ng isa-isa para mas tumpak ang mga sinasabi nila. Dahil kung sabay-sabay yan, magsasalita, baka magkabuhol-buhol at hindi talaga magkakatugma-tugma yan, lalo na kung may halo ng pagsisinungaling. Kasi nung nakarang investigation or pakikipag-usap sa kanila, talagang hindi nagkakatugma-tugma. There was a time na pinapasa pa talaga sa abogado yung mikropono. So para malaman ang katotohanan, dapat individually talagang pakikipag-usap dyan. Para kung may conflict sa bawat isang testimonya, malalaman mo kung nagsisinungaling or hindi. Diba? So, ano tong sinasabi ni Attorney Topacio? Sabi niya, isa lang yung abogado ng 18 dating marino na ayon kay NBI Director naman, 14 lang naman talaga yung marino dyan na dating marino. Yung 4 dating driver, bodyguard, at yung 14 na yan, walang trabaho sa kasalukuyan yan eh. Okay, so sabi nila, nung abogado, nung mga marino, kung kakausapin sila isa-isa, baka hindi kayang bigyan ng sapat na tulong ng abogado ang lahat. At baka magkaiba-iba ang mga sinasabi ng mga marine dahil hindi sila magkakasama. Ayun nga gusto malaman ng NBI dito no, na pag-iwa-iwalay, malalaman mo kung nagsasabi ng katotohanan. Diba? Sinabi rin nila na ang sobra-sobra na daw yung pagsisiyasat. Dahil pagkatapos na ipag-utos ng Ombudsman ng NBI na magsagawa ng investigasyon, pati na rin ng Ombudsman ay nagsasagawa na rin ng sarili nitong pagsisiyasat. Para sa kanya, yung abogado, baka ito ay nakakasakit na o nakakapagod na sa mga dating marino. Parang nakakapagod wala nang trabaho, wala nang ginagawa. Ayun sa unang na-discover sa kanila, di ba?
Hanggang ngayon hindi pa malinaw kung sumasang-ayon si Atty. Topacio sa panukalang isa-isang imbestigasyon sa susunod na linggo kasi next week, I think March 17 yata, magkakaroon uli ng pagsisiyasat. Okay? Ito ngayon, kinokondena ni Atty. Topacio ang dalawahang investigasyon at paraan ng pakikipag-usap ng NBI dito sa 12 tao na to. So, ikatlo, ano naman yung kontra sa mga sinasabi ni attorney dito at ano ang desisyon ng NBI? Okay? Alam niyo po, ayon po sa rules of court, no? In particular sa Rule 130, yung Rule of Evidence, mas mapagkakatiwalaan ang sinasabi ng isang saksi kung magsasalita siya mag-isa. Nasa Rules of Court po yan, Rule 130. Kasi, maaaring tanungin siya ng detalyado at masusuri kung totoo ba ang kanyang sinasabi kapag solo yan. Sinabi ng ombudsman na mas magiging matibay ang kanilang mga pahayag kung isa-isa silang magsasalita. So, ganito yan. Sinabi ng Rule 130, mas maganda talaga yan, isa-isa. Sinabi din ng ombudsman, dapat isa-isa lang din ang pakikipag-usap sa kanila. Okay? Ngayon, wala pong batas sa Pilipinas na nagsasabing kailangan kausapin ng sabay-sabay ang mga saksi o kahit na mga suspect na iisang abogado lamang, no? Ang kanilang hinhire o kung iisang abogado lamang meron sila. May karapatan ng mga investigador na piliin na kausapin sila isa-isa para mapanatili ang kagandahan ng proseso. So dito, hindi binago ng NBI ang kanilang desisyon na kausapin yan isa-isa. Siyempre, sila dapat masunod dito dahil sila ay back up ng Rule 130, ng Rules of Evidence, Rules of Court yan. So, ipinagpatuloy nila ang plano na interview para dito sa mga marino na to, isa-isa. So, pero itong si Topacio talagang patuloy na tinatanggihan yung individual interview at mahirap daw yung individual at masyadong mahihirapan ang kanilang mga kliyente. So, dito, although nung kinausap ng NBI ang mga marino ay nakakuha naman sila ng mga detalye tulad ng mga identification. Sinabi ni NBI Director Melvin Matipag na umaasa silang makakakuha ng mga pahayag mula sa kanila sa darating na March 17 at binanggit na mas mabuti na magsumite ang bawat isa ng sariling affidavit at kumuha ng sariling abogado. Okay? So, kasama rin sa investigasyon ng kanilang legal na kinatawan na si Attorney Baligod. Dapat nandiyan dyan palagi yan kung talagang yan ang kanilang tagapagtanggol. Okay? So, sabi naman ni Attorney Baligod, handa sila makipagtulungan sa NBI at sila ay magsusumite ng mga karagdagan dokumento katulad nga ng individual affidavit ng 18 mga marino na yan sa susunod na linggo. Okay, so dito sinabi ng ombudsman na ipinagtanggol ng ombudsman ang kanilang desisyon dahil may mga magkakasalungat na ulat kasi tungkol sa pagkakakilanlan ng mga dating marino. So sabi nga driver bodyguard, hindi nga malinaw kung kaninong driver to, kaninong bodyguard. So baka mamaya driver to ng Lalamove o driver ng Grab o baka mamaya sa angkas. So dapat malinaw yan kaya dapat mag-execute individually ng affidavit, no? At hindi naman daw lahat dito ex-marines talaga. Yung iba pa nga dishonorably discharged, awol. So may mga ganong pananalita, no, na narinig natin.
So itong usapin na 'to ay hindi lamang tungkol sa pagpili kung sabay o isa-isang kausapin dapat ang mga dating marino. Ito po ay isang malinaw na pagpapakita ng mahalagang balanse na kailangang panatiliin sa ating sistemang panghukuman, sa ating judicial system. Ngayon, sa isang banda, may karapatan tayong lahat sa wastong tulong ng abogado at paggalang sa ating dignidad bilang individual. Sa kabilang banda, ang gobyerno ay may tungkulin po na tiyakin na ang bawat investigasyon ay totoo, tumpak at maaasahan dahil ito ang pundasyon ng hustisya para sa lahat. Okay, so ang hustisya ay para sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas. Bagamat maayos at makatuwiran ang mga alalahanin ni Atty. Topacio tungkol sa pagkakaisa ng mga payag at pagkakaroon ng sapat na tulong na legal, hindi rin mawawala ang katotohanan na ang paraan ng NBI at ng Ombudsman ay umaayon po sa mga batas katulad nung nabanggit ko, Rule 130, Rules of Court, no? Rule of Evidence yan, no? At ang layunin lang naman yan ay magkaroon ng kredibilidad, no? Yung prosesong isinasagawa ng ating NBI. So sa huli, ang pinakamahalaga ay ang makamit natin ng katotohanan hindi lamang para sa mga dating marino o 14 na dating marino at 4 na driver bodyguards, no? Kundi makamtan natin dapat yung katotohanan para sa lahat ng Pilipinong umaasa sa isang patas at makatarungang lipunan. So hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know